I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted prove untrue, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend.
within the arms of God. Salamat sa mga awitin. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay araw ng Wednesday, pero tuloy-tuloy pa rin of course yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayong araw na ito po ay araw ng mga college. Yan, mga college students. Pero sa mga nakikita po namin kanina sa Facebook Live ay parang mga fathers at mothers itong mga early birds natin, no? Pero nevertheless ay yung pag-aaral natin ng Word of God, tuloy-tuloy po ito. Okay? At wala po yung mga kasama ko, Sir Ariel, ngayong umaga. Pumunta po sila sa area and we are hoping na mamaya-maya lang ay makapag-join sila. So, kami lang ni Sir Mark ngayon dito. One-on-one kami. At, ayan, sa Google Meet, kasama natin si Ma'am Geraldine and of course, si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning sa ating lahat na imbag nga agsapa. Kanya tayo amin. And magandang umaga sa ating lahat. And alright, so ang topic pa rin natin for this morning, no, is all about our commitment to obey the word of God. Okay, and before tayo pupunta sa ating pag-usapan ngayong umaga na ito is baka may nakikita ka dyan na batiin natin Ma'am Cherry kung sino yung mga nakikita mo dyan sa cellphone kasi gamit ko dito. Yeah. Amen. Si Pastor RJ po. Good morning po, Pastor. Ayan, mga interns. Ayan, andyan na po yung mga interns. Mga 37 po lahat ang kasama natin so far. Si Ma'am Heidi Claudio Sanet. Si Ma'am Rolene, yung kanyang anak. Ayan, good morning po sa inyo. Si Ma'am Emilia. Si Ma'am Myra. Good morning po. Si Ma'am Beth. Si Philip. Good morning, Philip. At si Minchin. Yan. Si Ma'am Sheila. Good morning po, Ma'am Sheila. And yan, napakarami nating mga kasamang interns. At si Ma'am Rachel Geralde. Si Ma'am Mercy Cacho. Good morning po. Makikita niyo po mamaya si Rhea sa Google Meet. At sino pa? Ayan, si Inday, magkasama po sila. Si Ma'am Beth, good morning po. At yun pa lang so far, sir. Okay, good morning sa ating lahat, sa mga interns and of course sa mga kasama natin. Magandang umaga sa ating lahat. And it's another good day, a great morning for everyone, and what makes it great is that unang-una of course is nagising ulit tayo and ginising ulit tayo ng ating Panginoon, and that's our first blessing actually for today. And then secondly is that we have the opportunity na ang una nating maging pagkakaabalahan
is yung makinig tayo ng salita ng Diyos na maging baon ulit natin, no? Every day. We believe, mga kapatid, that every day we need to be mag-aral, no, ng Word of God in order for us na ito yung pinaka-baon natin for the entire day. Kulang yung isang week na kung saan minsan ka lang nakinig, and then isang araw ay ibig kong sabihin, no, and then may apply mo yan, no. Marami nang nagsubok ng ganun, no. That is why we need the Word of God every day sa ating buhay. And so ang pinag-uusapan natin, no, is all about still about the commitment. Okay, so for this entire year, huwag nating kakalimutan ang ating year for theme for the entire year, which is commitment. And then for this month is our commitment to obey. Okay, and last meeting and from the previous na mga, kung nakikinig po tayo every day, okay, is that yun yung naging sentro ng ating usapin for the past week ng April. Diba? So makita natin how fast days are passing. And so napakahalaga na ating titignan, no, yung how are we supposed to like live our life, and we will be guided later isang topic ko yun, no. And so ayan, so sino yung kasama natin dito sa Google Meet? Sheila, good morning. Morning, sir. Ano po? Mga college po, si Sir John Mark at saka si Sir Alvin. Amen. Saan kayo? Sa Magsaysay po. Ay, okay. So talagang patatayuin nyo sila ng isang oras dyan. Parang wala kayong parang wala kayong balak paupuin sila. Oo. Paupuin nyo sila. Good morning sa inyo. Dalawa sila dyan. Plus nakatulog pa po yung isa. Tulog pa po yung isa. So, pero dalawa sila na nandyan. Opo. Oh, okay. Anong pangalan nila? Si Sir John Mark at saka si Sir Alvin. Hi, good morning, John Mark and Alvin. Nakikita nyo kami? Opo, sir. Morning, sir. Okay. So, it's good na makasama kayo ngayong umaga sa ating morning devotion. Hanap kayo ng upuan nyo. Oo. Para maging comfortable kayo sa ating sa pakikinig, no? Oo, baka mangalay kayo diyan kung hindi kayo hanap ng upuan ninyo. And I will guarantee you, John Mark tsaka Alvin, no? Hindi kayo may istorbo ngayong umaga na ito. Kundi tayo lahat ay mabless sa ating mapapakinggan ngayong umaga. So nakarating na ba sila sa church, Rhea? Yes po. Every Sunday po nag-a-attend po sila. Hindi ko lang talaga sa dami natin siguro hindi ko na napapansin yung mga ibang gwapo. Lagi po silang katabi ng mga interns. Okay. So nakiki-intern din kayo, ha? All right. So ayan, hindi pa kami nagsimula, nag-introduction pa lang naman ako. So it's good na nakarating sina Rhea dyan.
sabi ko sa inyo is that lahat po tayo, no? All of us is kailangan natin ang salita ng Diyos. Whether you are a student, you are a professional, mas lalo na if you are a professional, mas lalo na if you are, planning to get married. And then when you are married, of course, mas kailangan natin ng mga yan. Kasi this will really guide us sa ating everyday life. And babalikan ko yung verse ko na last meeting, no? Again, ang pinag-usapan natin is our commitment to obey. And napakaganda yung isang definition ng ating mahal na pastor in terms of what commitment is. And commitment, diba, is an agreement. And if you have an agreement, you need to execute, okay, and enforce that agreement. Parang kung meron kayong kontrata, diba? If one party, two parties, three parties, meron silang contract, okay? And so in that particular contract, nakahayag doon kung ano ang dapat nilang gawin. Now, kung hindi nila gagawin yung kontrata na yun, it may lead to parang magdemandahan, mga ganyan, hindi pagkakaunawaan, mga ganon. That is why in coming up with an agreement, is that there is a commitment to do something. Like so, kagaya natin, diba? When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, now we have that commitment, okay, to obey the Word of God. Now, for this morning, babasahin ko ulit ang ating text, no? And then sabi niya dito sa Joshua, kung meron kayong Bible dyan, is that you open it in the book of Joshua, isang verse ulit ang ating babasahin, no? Alam niyo, one of habang binubuklat niyan, one of the characters in the Bible, no, that I truly admire. Of course, number one is ang ating Panginoong Jesucristo. But one thing, no, is that or one person that lived, no, na naging napakaganda ang example niya is no other than Joshua. I'm fan kasi sa mga military leaders, mga ganon. And Joshua is one of those military leaders na nakikita ko, no, that has exhibited or ipinakita niya and ipinakita ng Panginoon kung ano yung power niya kay Joshua. So sabi niya dito sa verse 8 of chapter 1, sabi niya dito is that this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Okay, before tayo mag-proceed, tayo muna isang daling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for this opportunity na makinig kami po ng inyong salita. Maraming salamat sa paggising niyo ulit sa amin. At buksan mo po ang aming puso, ang aming isip para sa aming mapapakinggan ulit ngayong umaga na ito. Use us, O Lord, mightily and give us wisdom, O Lord, to share your words this morning. O Lord, forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So last meeting is napag-usapan natin yung the law or the book of the law is this is the word of God. Okay? And shall not depart out of thy mouth. Okay? But thou shalt meditate therein day and night. So sinabi natin is that merong requisite ang good success. Merong requisite ang prosperous, being prosperous. And what is that? That is meditate therein day and night. And the word of God shall not depart out of our mouth. And then ang pinag-usapan natin with regard na not depart out of thy mouth is that we need to be able also to share this to others. And then meditate therein day and night. Napaka blessed tayo, no, that we have this program
na every morning meron tayong unang-una na mapapakinggan natin is walang iba kung hindi yung salita ng Diyos. And then every Wednesday, meron tayong service. Every Saturday, meron tayong service. Every Sunday for the whole day, meron tayong service. Apart from yung mga fellowships natin, no? And so that is meditating day and night. If kaya natin, no? Talaga ako, one of my kailangan kong i-improve sa aking sarili is yung maging constant ang pag-uusap ko sa ating Panginoon. Okay, na maging yung prayer life natin, no? Most of the time is that receive ng salita ng Diyos. Every morning naka-tune in tayo, no, sa ating devotion. Okay, every service nandun tayo nakikinig, pero hindi natin kinakausap ang ating Panginoon, and that is part of our meditation. Now, ngayong umaga na ito is that I will give 2 points, okay, on the rewards also of obedience. Alam niyo ang karamihan sa atin is that, and ako, no, bilang isang tawag dito, nagtuturo, or bilang isang administrator ng isang company, is that alam niyo pagka may sinasabi ka sa mga empleyado, may sinasabi ka sa mga kasama mo, or even sa inyo, no, na kung saan meron kang kilala and then meron kang sinasabi sa kanya, ang number one na hinahanap nila is that what's in it for me. Okay? Ganun yun eh. Parang, ano ba makukuha ko? Diba? Ano ba yung para sa akin? Alam niyo, karamihan ganyan eh. Okay? Pagpunta lang ng church, ano bang makukuha? Diba? Imagine, meron pa talaga tayong tanong na ganyan. You see how foolish people are. No? That even pagpunta ng church, makinig tayo, and then ang unang-una na parang magiging pupunta sa isip natin is that sayang yung isang araw, ano ba yung makukuha ko dyan? Kasi ang isip ng karamihan ng tao is that material things. Ang isip ng karamihan ng isip nila is that kung anong makukuha nila physically, but they don't care about spiritual. Diba? That is why we cannot be contented. Okay, yung dami sa atin, hindi na ako kontento. Bakit? Kasi yun yung unang-una. Kaya nga, napakaganda yung sabi ni President ng US noon, okay, John F. Kennedy. Sana hindi yung kung ano yung makuha natin, 'di ba? Pero kung ano yung maibigay natin sa ating bansa. Sa totoo lang, okay, sa karamihan sa atin, itong gobyerno, walang kwentang gobyerno, mga corrupt na mga gobyerno natin ng mga ito, daming mga ganyan. Pero if you ask yourself, did you even pray for the president? Did you even pray for our Congress? Did you even pray? Kasi hindi ka pupunta ng streets and then magreklamo, okay, hindi mo magawa yon. Hindi ka pwedeng pumunta ng Senado, 'di ba? Para sabihin yung mga, okay, hindi mo magawa yon. 'Di ba? But nilapit mo ba ito sa ating Panginoon? Now, that's the least actually that we can do. Okay? Kaya nga pag tinatanong, ang akala is that pag kagaya ng sinabi ni President Kennedy nga ng US, that ask not what your country can do for you. Okay? Ask what you can do for your country. Now, that is why sabi ko is that I love our church because of its advocacy. I love our church kasi kung saan sa seryoso, 'di ba? Na humahayo, mga kapatiran natin, humahayo sila, and then pumupunta sa mga streets, and then bahay-bahay, and then anong sineshare? Bigas? No. Okay? Ulam? Sa totoo lang hindi. Isang pinakamahalaga, 'di ba? It's the Word of God. Okay? And yun yung nakikita natin na isang napakahalaga. Imagine, no? Ako na experience ko yung nag-iinuman and then sinesharean mo sila, ay kahit maraming mga kwansan, sasabihin nila ng ganun, pero patuloy lang. Okay? Nasubukan natin yung mga ganyan, yung mga challenges na mga ganyan. Sa Trinidad, 10 sila, and then pagkatapos ng
ng sharing, ay dalawa na lang naiwan. Okay? Kahit na nandun yung kahit na nandun yung inumin nila. Diba? Share pa rin. Okay? And you see, instead na, kulang pa ba yan? Okay? Diba? Or sasamahan natin? No. Okay? And so, yun ang what is the reward? Okay? What is the reward? Number one, the first reward is that sa dami, okay, nang sinabi natin ng advantage, benefits of obedience to the Word of God, ito, hindi natin nakikita, we have the privilege, okay, to be under the control of a living God. Okay? Sabi niya, nabasa ko is that while salvation is a free gift, the winning Christ can only be through unreserved consecration and unquestioning obedience. Nor is this a hardship, but the highest privilege. Okay? Sabi niya sa 1 John 5:3, ako na lang magbabasa. 1 John 5:3 sabi niya, for this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not grievous. Grievous meaning something that causes pain, something that causes sorrow, something that causes suffering. Hindi ganun yung salita ng Diyos. It is not a burden. Okay? But it is a highest privilege. Okay? Yung mga working, yung mga nagtatrabaho, meron tayong boss. Okay? And then yung boss natin, loyal tayo sa kanila. Diba? Sinusunod natin sa kanila. Pero itong mga to, these are just people like us. These are just humans like us. Pero isipin ninyo, you are serving a living God. You are serving, diba, the King of Kings and the Creator of everything. Diba? That is a privilege na sa atin as believers, okay, is that nai-enjoy natin. Diba? While we have yung mga boss natin sa ating trabaho, kung mabait yung boss natin, maganda yung ginagawa niya sa atin, thank the Lord na yun yung binigay sa atin. Kasi alam natin na ang daming mga boss dyan, tao dyan, na kung saan sila nakakaunawa, mga ganyan, sila yung cause ng stress, okay? And so, if we have yung proper and then maayos na boss, well, thank God na meron tayong mga ganyan. Di ba? Sometimes, or most of the time, we are proud when we are under the authority of popular or powerful people. Di ba? Kung alam natin, I'm serving congressman ganito. I'm serving senator ganito. I'm serving general ganito. Proud na proud tayo. Sa totoo lang. Alam niyo ito, na-realize ko talaga. Okay? So, nung previous administration, yung kapatid ko na nasa PNP is the aide-de-camp. Ang aide-de-camp is yun yung close talaga na aide nga ni General Bato. Talagang kuan siya, parang anak na niya ang aking kapatid. And during that time, proud talaga. Ako naging proud din. Okay? Na kung saan introduce niya kami, mga ganun. Tapos merong mga siya is kung anong gusto niyang gawin, may tatawag sa kanya, sir, pwede bang pakilapit naman kay General, kay Chief PNP, ganito, ganyan. Okay? Pero, di ba, you look how the tide turned. Di ba? Ngayon sila, wala. Di ba? And na-realize din niya yan, sa totoo lang. Na-realize din ang kapatid ko for, let's say, 6 years. 6 years lang. Di ba? 6 years lang, and then tapos na ang termino. And then imagine, secured sana sila. Diba? Kasi ang pumalit is kaalyado.
Pero anong nangyari? You see that? Oh, dinala sa kung Netherlands ang boss nila noon. Oh, proud tayo noon. Proud sila noon. Ngayon, wala. You see that? And so, kahit 10 years yan. But we are talking about authority na eternal. Diba? Authority ng ating Panginoon that we are serving. Okay? Merong authority sa ating lahat. Administration, ang unang gagawin ng next is that ikulong yung past president natin. Ang next na gagawin is ganun din ginawa kay Pinoy noon, yung ginawa kay Estrada, kay Arroyo, ang unang gagawin ng isang pagpalit ng administration is kondenahin, ikulong yung mga past na mga ganyan. That's the cycle. Okay? And so, how can we give, diba? Trust sa mga and confidence sa mga ganyan. But we are thankful na nakilala natin ang Panginoon. Kinilala tayo ng Panginoon. Okay? Now, we serve somebody, okay, that is loyal to us forever. Diba? And ang gusto natin gawin is that maging loyal din tayo sa Kanya forever. Okay, hanggang sa magkikita tayo. So, yun yung una. Huwag natin kalimutan. Privilege natin yan. Na sinisilbihan natin ang King of Kings. Creator of everything. Second, reward of obedience. Anong sabi niya dito? Balik tayo sa verse. It will make thy way prosperous. Okay? Hanggang doon lang muna tayo. Prosperous. And then, mamaya, good success. What is this prosperous? Okay? Alam natin kung ano yung prosperous, di ba? So, dito tayo sa make thy way. Okay? Make thy way. So, ano yung requisite again nito? Meditation of the Word of God. Okay? And, the Word of God shall not depart out of thy mouth. So, make thy way. If you speak of make thy way, di ba, sa Tagalog, is that bibigyan ka ng daan. Di ba? Move aside. Clear the way. Wow. Okay? And then make room. Yun ang ibig sabihin ng make thy way. Okay? Prosperous. It will move aside yung mga kung ano-ano dyan na mga burdens. It will move aside kung ano-ano mga fence dyan. It will move aside. It will clear our way. Okay? It will make room for us to be prosperous. Diba? Wow, napakaganda. Okay? In Psalms chapter 119, in verse 105, okay, ako na lang magbabasa. Ibigali, sinulat ko naman dito. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Meron tayo in our life's journey. We need a guide, mga kapatid. There are many challenges, struggles. Okay, we need something to guide us. We need something na mag-part, okay, doon sa kagaya nung sa sea, no? Okay, when Moses, diba, nandun sila, naku, paano kaya to? Saan na tayo pupunta? Diba? Many times ganun yung life natin. Okay, it's like we are pinned in the wall already, and then sabihin natin, paano kaya ito? Ano kaya gagawin ko dito? Diba? Like Moses and the Israelites, na nandyan na yung mga Egyptians, okay, and then nandun na sila sa dagat, and then, saan tayo pupunta? Diba? Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanila? He cleared the way. Diba? He cleared the way so that they can be able to pass. Diba? And then they can be able to go to the promised land. Maging prosperous sila. Diba? And so, struggles natin something to give us, we need something to give us focus and put our path straight. And what is that? Word of God. All we need to do is to obey. Okay? Moses obeyed kahit na meron siyang mga house, mga ganun, meron siyang mga kwan, but
He obeyed. Okay? And what did he do? Ito, napakaganda. Hindi lang siya. Diba? Hindi lang siya ang naging prosperous. Kaya nandun si Joshua, pinagpatuloy niya. Diba? And so they were able to go to the promised land. Okay? And so, because of their obedience, they went to a land that it's flowing with milk and honey. Okay? And that's where prosperous is. Well, that's where we prosper. Pero ito, hindi nag-end dyan. Meron pang good success. Naghahanap tayo ng reward, mga kapatid. Di ba? Naghahanap tayo ng reward. Ito, prosperous, good success. Ngayon, ano yung good success? Ang good success, I'll read to you. Bear with me. Okay? Bear with me. I need like 5 minutes pa. 5 minutes pa. I'll answer this question. Ano yung good success? I'll answer that question with these verses. Ecclesiastes 12:13. Okay? Anong sabi ni King Solomon? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Okay? Alam mo yung good success, okay, is that yung conclusion na sabi niya dito, keep His commandments. Ito, Micah chapter 6 verse 8. Ito sinulat ko talaga kasi baka maubos yung oras ko kakahanap dito. Okay? So, Micah chapter 6 verse 8, anong sabi niya? He that showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, ito, and to walk humbly with thy God. Di ba? Walk humbly with thy God. Alam niyo, yun yung walk, yun yung good success talaga. No? When you could be able to say that you have walked humbly with thy God. Okay? Yung success is, karamihan ng success. 5 bahay. Ilan ba bahay mo? Isa lang. Ay, hindi ka successful. Diba? Ilan bang, anong tawag dito? Ilang sasakyan mo? 3. Anong sasakyan ng mga yan? Ano na yun? Ano na yung sasakyan ni cellphone na yun? Tama raw, FX. Ay, hindi ka successful. Ang successful, 3 Prado. Diba? Yan ang successful. Oh. Pero pag kahit 5 ang sasakyan mo, pero tama raw lahat ng mga yan. No. Okay. Second hand lahat ng mga yan. No, hindi ka successful dyan. No. Diba? Ano bang natapos mo? Bachelor. Ay, hindi ka successful. Okay. Dapat ang successful, 3 ang PhD. Diba? Ganon karamihan. Diba? Parang, totoo lang is that, ako, inaamin ko yun. Nung nag-masteral ako, nag-PhD ako, for what? For my gain. Okay? Personal lang talaga yan. Diba? Para ma-permanent ako, para maging kuhan ako, ganun. Very personal, very materialistic. Pero naisip ba natin, magka-college ako, mag-aaral ako ng criminology, mag-aaral ako ng nursing, mag-aaral ako ng teacher ed, and then gagamitin ko ito para meron akong ma-minister. Meron akong gamitin ko ito sa ministry din. Diba? Para mas marami ang kaalaman ko. Diba? Whatever. Hindi natin naiisip yun. Sa totoo lang. Kasi yun yung success. Okay? Sabi niya sa Genesis 5:24, and Enoch walk with God. Diba? Pagaganda. And then, meron pa. Ito, maganda. Doon sa Book of Acts. Okay? Sino yung sinabihan na tawag dito? Sino yung sinabihan na a man after God's own heart? Diba? Oh, ang sabi niya dito sa Acts 13:22.
And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill my will. Wow. Okay? Alam niyo, yun yung isang, sa totoo lang, yun yung isang pinaka-goal. Goal ko na maging successful ako. Okay? Dito sa, imagine, sasabihin sa inyo, di ba, that you are God with God's own heart. Yung success, di ba? And then yung last Sunday, anong sabi niya, yung pinis sa atin ng ating mahal na pastor, how many times na binanggit ng Panginoon Job as my servant? Di ba? Napakaganda. Hindi yung, yes, sabi nga, naririnig natin yan sa ating mahal na pastor. Hindi natin sinasabi na hindi na masama yung mga meron tayong mga ganyan. Ganyan pag yan ang nagiging Diyos natin, pag yan ang nagiging ng ating buhay, concentration and focus ng ating buhay, wala na ang ibig sabihin ng good success. Okay, in Psalm chapter 27 verse 4, di ba? Ito, napakagandang success ito. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Wow. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Diba? Hanggang sa end ng ating buhay dito. Yan ang magiging goal natin. Yun ang magiging good success natin. No? That we will dwell in the house of the Lord all the days of our life. Hanggang sa, and then behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Napagandang yan ang magiging definition natin ng good success. Diba? Na pwede nating masabi, we have walked with God. We humbly walked with our God. We become servant. Okay? Sasabihin niya sa atin na tayo ay maging servant niya. Diba? And that we could be able to behold the beauty of our Lord. Okay? So, you're asking for a reward. Diba? Sa obedience natin, may tayong privilege. Okay? We have the privilege to serve the King of Kings, the Lord of Lords, Creator of everything. And then second is being prosperous and having good success. Okay? All right. So I hope that with that is meron tayong konting na natutunan, no? And alam ko is may naihanda din ang ating mga kasama si Ma'am Cherry. And kagandahan niyan, John Mark tsaka Alvin, is that nakatayo kayo, hindi kayo maaantok. Okay? So, nakafocus. Okay? Buti hindi kayo pinapatikas pahinga dyan eh. Oo. Diba? Okay, kasama din natin si Brother Philip. Good morning dyan sa inyo, Philip. Alright, so pasa ko doon sa studio kay Ma'am Cherry at dadagdagan niya yung mga sinabi natin kanina. Amen. Ayan. So, Alvin tsaka John Mark, baka gusto nyong mag-Indian squat na lang para makarelax naman kayo. Ayan, habang nakikinig. Hindi naman siguro kayo aantukin pag nakasquat kayo. No? Ayan. Rhea kasi. Mas okay dapat sila, ma'am. Okay dapat sila nakatayo. Okay. Sige. Di bale, 30 minutes na lang. Ayan. Ayun. At thank you, Sir Ariel. Doon sa mga napakinggan natin na maraming promises, maraming blessings pag tayo ay nag-o-obey sa salita ng Diyos. Alam nyo, naalala ko dati sa session ng couples, natanong din yan ni Pastor RJ. Sabi niya, anong meron si Abraham na naging prosperous siya? Kasi nga, di ba, nakita natin na naging friend of God siya, ganyan, a man of faith.
So, ang daming sagot. Siyempre, lahat ng mga couples tinanong. And finally, nung sinabi ni Pastor, alam niyo kung ano ang meron siya. Lahat yan meron siya, sabi niya. But the best na meron siya ay meron siyang Diyos na nagko-control sa kanya. Yun, yung mismong sinabi ni Sir Ariel kanina. Na totoo yun, no? Proud tayo pagka nakadikit ka sa mataas na opisyal, pag nakadikit ka sa kapitan, ganyan, or sa mga kilalang mga tao. Pero, yun dapat din yung ma-realize natin bilang isang Kristiyano, na kung meron mang pinaka-proud, dapat tayo. Because, bit natin yung power ng Diyos. Sabi niya, 'di ba? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Yan. Nagkaroon tayo ng power to become the sons of God. So dapat tayo yung pinaka-proud. Hindi ko sinasabi yung pinakamayabang, ha, pero tayo dapat yung pinaka hindi nahihiya na i-share na meron tayong Diyos. Yan. At pinag-uusapan nga po natin dito ay commitment to obey the Bible or the Word of God. So, ayan. At nung nakaraan ay napakaganda ng mga naging topic natin doon, no? Patungkol sa mga promises pagka tayo ay nag-obey. At ngayon naman ay tutuloy pa rin natin yon. Kaya ang gusto kong basahin natin ngayon ay sa sa Jeremiah. Yan, dito tayo sa Jeremiah chapter 17. Medyo magba-Bible reading tayo. 17 chapter 5 verses 5 to 8. Yan. Or kung kulang yung oras natin, ituloy nyo na lang yung pagbabasa. So, sabi dito sa verse 5, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Verse 7, andito. Sabi niya dito, Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Yan. So, ito pong binasa natin, ay salita po ng Diyos ito na napakagandang pagbulay-bulayan natin at i-obey natin. At ngayon nga, sabi ko, ang topic ko ngayon ay bakit kailangan natin i-obey ang Word of God? Because thus saith the Lord. Yan. At mapapansin nyo po yung natin sa taas, sa auditorium, meron tayong logo. Baka yung iba hindi nyo pa napapansin. May logo po ang church natin. At ang nakalagay po doon, maliban sa pangalan natin na PMABC, ay nakalagay po sa kabila, King James Bible, and then sa kabila naman ay Thus saith the Lord. Yan. Kaya, bakit yun? Actually, ako nung unang-una kong pasok po dito sa PMA Baptist Church, year 2005. Yun agad yung napansin ko. And nasabi ko sa sarili ko na si Pastor RJ talagang siya. Parang nakita ko talaga sa kanya yung pagiging strong niya pagdating sa doktrina ng salita ng Diyos. So yun yung Kaya nga tayo, kailangan nating mag-obey kailangan natin mag-commit to obey the Word of God because unang-una, this is the command of God, di ba? Thus saith the Lord. At nakita natin dito, dalawang bagay ang binanggit ng Panginoon dito. Present niya sa atin kung ano yung mangyayari pag hindi tayo nag-obey. By the way, trusting the Word of God ay kakambal talaga ito ng obedience because you can never obey something that you do not trust. I hope naniniwala din kayo doon, no? Kaya nga, bago natin
bago tayo mag-encourage na i-obey, anong unang muna nating ginagawa? Pinapakita natin yung credibility ng bagay na ito, bakit kailangan nating i-obey. Pansinin niyo po, yung mga nag-represent ng mga products nila, hindi naman nila agad sinasabi na, ilan gusto mo? Ilang bibilhin mo? Ilan ang product na gusto mo dito? Ano yung mga product na gusto mo dito? Hindi. Kailangan mo na nilang magpakita ng ebidensya na totoo ito, 'di ba? Kailangan mo na nilang ipakita na ay marami nang nakasubok dito. Ay ganito yung resulta ng mga products na ito, 'di ba? So dito sa Biblia, it is well presented. Lahat ng mga promises ng obedience ng salita ng Diyos nandito. Lahat ng mga disadvantage, 'di ba, ng hindi pag-obey ay nandito rin. Kumbaga ay very clear, transparent lahat. Nasa sayo na lang kung anong pipiliin mo, 'di ba? Kung pupunta ka ba sa isang store na merong glass yung kanyang lagayan, tapos nakalagay dito lahat mga bago, lahat mga mababango, malilinis, tapos dito sa kabila may mga bulok-bulok, may mga anong pipiliin mo doon? 'Di ba? Syempre doon ka sa maayos ang kalagayan. Ganon din ang Biblia. Pine-present niya dito. O ganito ang mangyayari sa iyo pag nag-obey ka. Ganito naman ang mangyayari sa iyo pag hindi ka nag-obey. Ganito kasi ang sinasabi ng Diyos pagdating sa bagay na yan. Lahat po yan. Kaya nga we are always encouraged by our pastor to take time na basahin talaga yung Word of God. Kasi nga, how can we trust something that we do not know? 'Di ba? And how can we obey something that we do not trust? Kaya talaga yan, lahat yan ay magkakakambal lahat yan. Kaya nga ang unang-una nating pinag-usapan, if you remember the previous month, ay commit to obey church services. Bakit? Kasi doon tayo nalalagyan nalalagyan tayo ng salita ng Diyos every time na tayo ay nakikinig ng preaching mula sa pulpit. And then, yung etong mga devotions natin, somehow, meron tayong natututunan, At ako, naniniwala talaga ako na itong devotion natin na ito ay talagang instrument ng Panginoon para lalo tayong malagyan ng salita ng Diyos. Kung Sunday lang, yung pag-attend natin, tapos wala na, 7 days yung isang linggo, di ba? Nakarinig ka ng Sunday, maayos ka pa hanggang gabi. Ayan. Monday, morning, medyo okay pa. Kung nakasalubong ka na lang kung ano-anong mga patibong ni Satanas ng Tuesday, Wednesday, Thursday, ano na yung weapon mo? Wala na. That's why it's always important na pinupuno natin yung ating sarili ng salita ng Diyos. At ito na, sabi dito, ano yung una? Sa verses 5 and 6, curse. Bakit? He that trusteth in man. Sabi, ibig sabihin, yung nagtatrust ka sa sarili mo lang. Sa emotions mo, sa feelings mo, sa sarili mong utak, na sinasabi mong wisdom mo yan. Actually, ang wisdom talaga is nanggagaling sa Diyos. Yan. Knowledge lang yan. You gained something, a knowledge that you gained from your experience maybe, from reading yung mga books, ganyan. But without God, hindi yan wisdom. Okay? So, hindi tayo dapat nagtatrust dyan. Pero, sabi naman ng verses 7 and 8, blessed is the man that trusteth in the Lord. So, yun talaga yung dapat. Kasi nga, thus saith the Lord. Diba? Pag sinabi ng Diyos, anong gagawin natin? Obey. Pag nag-obey tayo, merong blessing. Pag hindi tayo nag-obey, merong curse. Actually, doon lang talaga yung umiikot-ikot Kaya, alam nyo po, dito sa nung inanap ko, sabi ko, ano bang ibig sabihin ng thus saith the Lord? Yan. Thus saith the Lord. Sabi dito, it is a statement or command directly from God. Yan. Carrying divine authority and truth. O kung ito naman pala ay galing sa Diyos na nagdadala ng divine authority. Ibig sabihin, pag authority, ay kailangan mong sundin. Authority mo yan di ba? Halimbawa, yung dito sa Baguio, sino ang authority natin? Si congressman, tsaka si mayor, di ba? So, sila yung mga magbibigay sa atin ng mga rules na dapat nating sundin. Once na violate natin yon, merong kaukulang punishment, di ba? So, tayo naman, ang pinaka-authority talaga natin sa ating buhay
ay ang Diyos. And kung ang dinadala naman pala niya ay truth, bakit pupunta pa tayo doon sa lies? 'Di ba? Bakit pupunta pa tayo sa mga kalokohan, kasinungalingan, mga deceit, mischief, ganyan? Bakit kailangan pa natin yan? Hindi na. Kasi nga, meron naman pala tayong divine authority na ito nga, thus saith the Lord. Itong Biblia na ito, kumpleto na po ito ng mga kailangan natin. Kaya, ito rin ay, God has spoken His sure, infallible word. Okay? Pag sinabi natin, thus saith the Lord, God hath spoken His sure, infallible word. Ibig sabihin, walang pagkakamali. Sure ito. Kung susundin mo ito, hindi ka, you can never go wrong. Ako itong statement ko na ito, siguro 100 times ko nang nasabi ito dito sa devotion natin, na kung talagang yung salita ng Diyos na napakinggan natin, yung susundin natin, we can never go wrong. Kasi nga, may credibility ito proven na ito. Ang dami ng mga testimony na nagsabing na bago ang kanilang buhay nung sumunod sila sa salita ng Diyos. At patuloy hanggang ngayon sa amin ni Sir Ariel na nagsasalita. Lagi naming sinasabi na the only way na nagpa-prosper or kung meron man kaming na-accomplish ngayon, it's not us anymore. Yung Diyos na nag-work na sa buhay namin because of obedience. At kung kami rin mag-disobey, ay malalasap din namin yung mga hindi maganda. 'Di ba? Kaya nga, ngayon, ang ipinapakiusap namin, ang isinishare namin ay mag-obey tayo sa Word of God. Kasi dito tayo safe Dito tayo safe, dito tayo pagpapalain, di ba? Dito tayo mapoproteksyonan, at dito ipoprovide lahat ng kailangan natin pag nandito tayo sa will of God. Kaya we better obey. Meron akong narinig kay Pastor Hill last revival, yung Old Fashioned Baptist Revival, no? Doon sa CSI. Sabi niya, na my defeat does not come from a difficult situation around me. Or our defeat na lang. Our defeat does not come from difficult situations around us, but the decisions we make every day. So, no matter kasi gaano kagulo yung nasa kapaligiran mo, kung ikaw sa sarili mo maayos ka at maayos ka sa Panginoon, yun yung magdidictate ng iyong success or defeat, 'di ba? Hindi yung dahil ay kaya ganito ako kasi yung barangay kasi namin ang gulo-gulo Ay kaya ganito ako kasi yung pamilya ko kasi broken family. Hindi. It does not come from the situations around you. Kahit difficult situation 'yan, pero the decisions that you make every day. So ngayon, if you decide to obey the word of God every day, ano ang sabi ni Sir Ariel kanina sa Joshua 1:8? It will make your way prosperous. It will pave the way. Walang lubak. Diba? Aayusin ng Panginoon. Mga tinik, tatanggalin niya yan. As long as you obey. Kaya nga sabi niya dito sa, binasa natin sa sa Jeremiah sabi niya, blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Yung hope mo sa Diyos. Hindi ka huwag kang umasa sa sarili mo, baka mamaya magkasakit ka. Bukas, baka makasalubong ka ng rumaragasang sasakyan. Ayun, tumilapon ka na. Hindi natin alam, di ba? But if you trust God, if you trust in the Lord, sabi nga ni Sir Ariel kanina, loyal for the rest of our life. Yun yung pinaglilingkuran natin. Hindi siya yung pang-kontrata lang, 6 years contract, tapos na. 'Di ba? Hindi mo na alam pag bumaliktad na yung sitwasyon. Pero ang Diyos, He remains faithful. Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Kaya kung meron man tayong kailangang i-obey, walang iba kundi yung kanyang salita. Kasi siya ito It's representing Him Kaya nga sabi ko sa inyo nung last Wednesday, kung meron tayong magandang mindset habang tayo ay nagbabasa ng Biblia, at habang tayo ay nakikinig ng ganito, devotion, nakikinig ng preaching, let us not look at the person talking, no? Isipin natin, nakikipag-communicate ka sa Panginoon. God is communicating to you a message, 'di ba?
Kaya nga, ang kailangan mo maging attentive. Kaya na-appreciate ko to si John Mark tsaka si Alvin eh. Mas gusto nilang tumayo para yung attention nila talagang, di ba? Talagang nandun, hindi madidistract. At I hope na you will learn something talaga this morning. Kaya nga, kung itong sinabi ng Panginoon is sure, it's infallible, bakit hindi natin i-obey? Di ba? Thus saith the Lord. Command ito. It's an authority. Authority yung nagbigay sa atin na gagawin natin. At ang kagandahan dito, hindi tayo nangangamba. Ay, pag inobey ko ba ito? Magkakaano kaya talaga? Totoo kaya ito? Hindi. Marami ng ebidensya. At sure ito, sure na sure. At sabi nga dito a statement or command directly from God carrying divine authority and truth. Hindi ka niloloko nito. Alam niyo, pag makikinig kayo ngayon ng mga nangangampanya, ng mga kandidato, hindi ko sure, hindi ko lang alam kung merong kahit 1% dyan na totoo sa mga sinasabi nila pag totoong nakaupo na sila. 'Di ba? But God, mula pa noon sa simula, totoo yung kanyang salita. It has been proven from generation to generation. At hanggang sa panahon natin, ang gagawin na lamang natin, obey. Nakalatag na lahat na nahimay na, kumbaga nanguya na, lulunukin mo na lang. 'Di ba? Wala nang kahirap-hirap. Kaya nga, ang pinakamagandang conclusion natin dito sa Acts, 'di ba? Acts chapter 5, verse 29. Yan. Para may time pa sina Baneneng. Ayan, sabi niya dito, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than man. Kung meron man tayong the best na susundin sa ating buhay, of course, unang-una, yung narinig natin, good for you, si John Mark at si Alvin, kasi nakakarating na pala sila dito sa church, nakakapakinig na. So, i-treasure nyo lahat yun, yung mga napapakinggan ninyo, yung mga interns natin na very attentive sila every time na nakikinig ng Word of God, di ba? I-treasure natin ito. Yung narinig natin, let's trust na yung narinig natin ay talagang makakabuti sa atin. So, if we trust the Word of God, we will obey. And sabi nga dito, we ought to obey God rather than men. Siguro yan, mamaya, meron na namang mga sasalubong sa inyo na magsasabing, ito na lang sundin mo. Wag na lang yan. Parang comics lang yan . Hindi. Isipin mo ngayon, salita ng Diyos ito, susundin ko because thus saith the Lord. Yan. So, yun lamang po, sir. Maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry, dyan sa share mo. And totoo yun, no? Hindi mo, wala kang confidence ba na sundin yung tao, ganun, na hindi ka loyal, parang ganun. Or hindi mo trust kung ano yung mga decisions niya, di ba? Pero pagka you trust the decisions or you trust that person, parang kahit mali nga di ba? Sinusunod, di ba? Pero walang mali pagka ang Panginoon natin ang susundin natin. May joke nga sa politics okay? Na yung sinasabi ng Cherry kanina na 1% lang ang nasusunod sa mga sinasabi. Siyempre, kayo naman, pinangakuan na nga tayo Ang gusto pa ninyo, tuparin nila. Sobra naman kayo. Di ba? Ay, nako. Joke yun, pero that's a meaning. Di ba? Tama na yung pinangakuan kayo. Di ba? Ang gusto pa ninyo, tutuparin pa nila. Sumusobra na daw tayo. Kaya, hanggang promises lang. Alright, so may pa tayo konting oras. Okay, paalam ka kay Brad Mark. 5 minutes. 5 minutes. Okay, so kasama natin umalis na si Philip. Philip talaga, oo. Nahihiya, sir. Oo nga sa Magsaysay. Yan, kasama natin si John Mark, si Alvin, si Rhea, tsaka nasa si Sheila. Pakita ka. Ayun, okay. Thank you. So,
O baka gusto nilang magsalita yung dalawang kasama natin dyan para may natutunan sila sa ating pinag-usapan ngayong umaga. Pero pag nahihiya sila naiintindihan naman natin eh. Oo. Pero mas maganda, meron silang few words lang na natutunan nila ngayon. No? John Mark, saka Alvin, kami ay masaya at nakasama kayo ngayong umaga na ito. Amen. And we pray that hindi lang ngayon, kundi sa every Wednesday, every day, okay, na umaga, nakatune in kayo sa ating devotion. Sige, Rhea, bahala na kayo dyan. May daw, sila po. Amen. Sige. Good morning po. Sa akin lang po yung obey the word of God and trust po. Amen. John Mark ba yun? John Mark? Yung Opo. Right, okay. Si Alvin naman. Hello po, good morning. Yung natutunan ko lang po yung walk humble with thy God. Wow, okay. Amen. Alam nyo, napakaganda talaga na yun yung aside from yung kung kayo nag-aaral kayo, sa totoo lang, sabi nga ng ating mga pastor, di masama yan. Nagtatrabaho kayo, di masama yan. Okay, kailangan natin yung mga yan. Kanya lang, huwag natin kalimutan yung Diyos natin. Okay? Amen. Na hindi tayo na out of focus because of those. Kundi, yan yung pwede natin gamitin. 'Di ba? Karamihan nung nakapagtapos na tsaka nawala sa church. 'Di ba? Nung nakapagtrabaho na yung promise is pag magtrabaho ako, bigay ko lahat yung tithes ko, bigay ko lahat yung kwan. Pero nung nakapagtrabaho, doon pa na nakalimutan. Okay, yung pangako. 'Di ba? Oo. So, yan yung nakakalungkot. Okay? So, sa atin is yan. Paano natin masasabi na we obey? Paano natin masasabi na we are a friend of God? We are a servant of God. We are a man, di ba? According to God's heart. Okay? And then how do we say na we walk humbly with our God? Okay? Di ba? If we do not obey, if we do not even attend, mga ganun. Alright, sige, kayong dalawa dyan. Rhea. Wala. Good morning po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, great muna po ako ng happy birthday, Ma'am Vicky. Ma'am Cherry, happy birthday po sa inyo. Happy birthday to you. Sige po. Sa akin naman po, konti lang po ito. Ang natutunan ko po is, bakit po tayo kailangan mag-obey sa salita ng Diyos? Dahil sabi nga po ni Ma'am Cherry, is ito po yung command ng Panginoon at ito po yung kapag sumunod tayo sa Panginoon is dito is maayos po yung buhay natin at katulad ko po sumunod po ako sa salita ng Diyos, nag-full time po ako. Kaya ngayon parang naayos yung buhay ko at nandito din yung kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos is nandito po yung blessings po. Yan lang po. Amen. Thank you, Stella. Si Rhea naman. Wow. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun po, happy birthday po sa dalawang Mother Earth. Ayan, Ma'am Cherry and Ma'am Vicky. Ayan, happy birthday po. At marami pa akong natutunan ba yung sabi po kanina ni Sir Ariel na privilege natin pagsilbihan ang Diyos na kung saan ang King of Kings. Kasi po nung ako talaga nung sabi ko kay mama, ay, simba, yung gano'n, parang tinatamad, gano'n. Pero simula nung nakaninig ako ng natamaan ako na about the word of God is
nagkaroon na ako ng excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga sa ating buhay na bilang isang anak ng Diyos is andun palagi yung excitement po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sabi din po kanina ni Ma'am Cherry na kapag you can never obey, no? You can never obey something that you cannot trust. Na totoo po yun na pinapag-aralan din po namin yun sa aming discipleship na yung wisdom po natin bilang isang tao is limitado lamang. Pero yung wisdom ng Diyos is unlimited. So, kanino po dapat tayo talaga humingi ng, dapat talaga yung trust po natin o yung paghingian po natin ng wisdom is yung sa Diyos lamang. So, yun lang po. God be the glory. Amen, amen. Okay, so thank you, Rhea and Sister Sheila, And alam niyo, tutuwa talaga tayo. May pinupuntahan sila. And then, ayan, kagaya ni na John Mark Alvin is salamat at binuksan nyo ang inyong unang-una, ang inyong isip at puso para makinig. And of course, di sila nakapasok dyan pag hindi binuksan ang pintuan. Sa totoo lang, pwede namang sasabihin nila, walang tao. Pero you chose to open the door. And sabi ko nga kanina, hindi na sayang ang isang oras. Hindi na sayang ang paggising natin ng maaga. Ako kanina para 3:30 na naman ako nagising kaya then tawag dito prepare ulit ng mga tuwan. Okay. Ma'am Geraldine, dyan ka pa? Yes po, nandito po ako, sir. Amen. Hello, ma'am. Kumusta po kayo? Okay lang naman po. Amen, ma'am. And ayan, few words lang po, ma'am, about sa ating topic ngayong umaga about our obedience to the Word of God. Para sa atin po is sa Word of God, kailangan talaga yung may authority po na kasi kung walang authority, wala tayong gabay. Tapos minsan sa akin po, nalilimutan ko. Kaya may Bible po, tsaka may nanay at tatay. Yun po. Yun po yung nanay, para sa akin po yung nanay at tatay, yun ang trusted one ng Panginoon po. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Geraldine. Everyone, talagang kasama natin si Ma'am Geraldine. Kahit na, yun ang kagandahan talaga, no? God gave us this platform. God gave us this opportunity that even malayo-layo tayo, walang rason para hindi pa rin tayo makapag-meditate, aral ng salita ng Diyos. Amen. Okay, so it's 6:07 and thank you so much sa lahat ng mga nakasama ngayong umaga na ito. And again, happy birthday sa ating mga birthday celebrants. Today is April, Ma'am Cherry and Ma'am Vicky. Maligayang kaarawan sa inyo. And may you have more birthdays to come. Thank you po. So, okay, kung Happy birthday. may mga happy birthday daw. May mga announcement tayo dyan, Ma'am Cherry, aside from yung, of course, service natin mamaya. Wala na po, sir. Kita-kita po tayo mamayang hapon para sa midweek service. Amen, amen. Okay, sama kayo, John Mark, tsaka Alvin, mamaya also. Okay, so let's pray kung wala na, tayo manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit po sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again sa aming mga napakinggan and mga inyong salita. And we're grateful again, Almighty Father, for this morning. Thank you also sa mga nakasama namin sa Google Meet, sa Facebook Live.
And we thank you so much also, Lord, sa binigyan niyo pong isang taon ulit kay Ma'am Cherry, kay Ma'am Vicky, at sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang karawan this April, Almighty Father. And we pray for safety for the entire day, and bless mo rin ang aming service, O Lord, mamayang hapon. Again, we thank you so much, O Lord, sa inyong katakilaan po sa amin, and for your provisions and blessings every day. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad Mark, also. Bye. See you. Bye po. Bye. Brad Mark, Alvin. Po.